At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Paano ka namin tutulungan sinusulo mo? Gusto mo ikaw lang palaging sikat? Nako, Di ba makasama? ay, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Ginagawa ko ang lahat para makapagsundo-sundo tayo. Pero lagi nyo akong iniiwanan Lagi kayong kumakampi kay Kagawad Asyaw. Paano kami hindi kakampi sa kanya? Napakasama ng ugali mo ka. Kung may problema, dadamay mo kami. Pero kapag may grasya, pagtataguan mo kami. Ganyan ba? Hindi ko kailanman ginawa yan sa inyo Sinungaling ka, Kapitan. Sinungaling ako. Masyado kang kahaman. Sweetie ka. Sweetie! Asyaw, sinabi mo sweetie ka ka. Mapapatay kita, animal ka, mapapatay kita. Sige, subukan mong saktan si Kagawad Asyong. Kundi ikaw ang papatayin namin ngayon, Kapitan. Kagawad Asyong. Tanga ka, Kapitan. Napakatanga mo! Nga pala si Kapitan, ha? Hindi ako Kagawad Gustay! Bakit mo sinantok si Kagawad Asyong? Bubugbugin ka rin namin! Bubugbugin ka Ganyan namin! pala, ha? Kayang bubugbugin ko, ha? Kagawad Gustay, tama na! Mapapatay mo sila! Kagawad! Lulensyang! Oy, bakit? Anong nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba ni Bunjeng? Hindi, Lola. Galing ako sa barangay hall. Kung ganon, binastos ka at nilahit-lahit ni Kapitan. Sinaktan ka ba niya? Hindi, Lola. May masamang balita. Masamang balita. Bakit? Patay na si Kapitan Karyong? Nako, magandang balita yan kung namatay na siya. Si Kagawad Adong na ang designated survivor. Siya ang papalit na kapitan. Hindi siya namatay, Lola. Kundi sila Kagawad Asyong, Kagawad Adong at yung mga ibang kagawad ang namatay na yata. Bakit? Anong nangyari sa kanila? Bakit sila namatay? Pinagbubugbog at pinagpapalo sila ni Kagawad Gisting. Ngayon, si Kagawad Asyong nagpatong-patong ang bukol. At si Kagawad Adong naman naging parang si Batman. Lalong pumangit. At saka yung ibang kagawad, napilayan yata sila. Kaya tulungan natin sila, Lola. Baka tuloy na silang mamatay. Mapupurnadang posisyong pinapangarap ko. Sige, halika. Puntahan natin sila kaagad. Baka sakaling mabuhay pa sila. Papatayin ko kayong lahat para wala nang problema si Kapitan. Nako, maawa ka naman sa amin, Kagawad Gustay. Kap, Maawa ka. ano yung desisyon mo? Pagbabariling ko na ba sila sa ulo para mawalan ka na ng problema? Nako, Kagawad Gustay, wag muna. Bigyan pa natin sila ng isa pang pagkakataon. Pero kung sadyang hindi sila titigil sa paninira sa akin, saka mo na lang sila patayin lahat. Hindi na kami papanig kay Kagawad Asyong. Hindi na. Mabuti naman kung ganun.
Kung di, mapapatay ko kayong lahat. Ipapapatay ko kayong lahat kay Kagawad Gusteng ngayon din. Balian mo na ulain siyang, isugod natin sa ospital sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Ayun o, nawalan sila ng malay. Hoy! Kayong dalawa! Binabalaan ko kayo, ha? Oras na may ibang makakalam sa ginawa ko sa kanila. Ha? Kaya ang unang papatayin ko. Naintindihan nyo? Opo, Kagawad Gusting. Naintindihan namin. Ako hindi namin alam kung anong nangyari sa kanila. Naaksidente yata sila. Oo, tama. Sasabihin namin naaksidente sila. Oh, boy! Naaksidente sila! Ano ka mo, Veronica? Nabugbog ni Kagawad Gusting ang mga kagawad? Oo, Pining. Papaano naman kasi pinagkaisahan na si Kapitan? Hayun! Nagalit si Kagawad Gusting. Kaya nabugbog silang lahat. Naku, delikado yan, Veronica. Bakit demanda si Kagawad Gusting? Tapos ikukulong nila. Gustong-gusto ko sana siyang makulong para mabawasan ang sagabal sa pagtatagpo namin ni Adonis. Ano ka mo, Veronica? Hindi ko naintindihan. Kwan, ang sabi ko, hindi makulong si Kagawad Gusting dahil pinagbabantaan sila na oras na may magrereklamo sa kanila, tutuluyan na niyang papatayin. Pati sila Aling Insyang, pinagbantaan din. Ganun ba? Mabuti sana kung hindi sila magsusuplong. Pero kung magsusuplong sila, nako, delikado si Kagawad Gusting. Yun ang gustong-gusto ko, yung makulong siya para humabang oras sa pakikisalamuha kay Adonis. Ano ka mo? Hindi ko naintindihan, Veronica. Kwan, ang sabi ko, napakaswerte mo dahil nagkaroon ka ng gwapo at mabait na asawa. Bayaw, mabuti naman at nandito ka na. Bayaw, galing ako sa pulis. Nagtanong ako kung may nagpa-blatter. Pero maswerte ka, Bayaw, dahil wala raw, sabi ni Hepe. Mabuti naman kung ganun, Bayaw. Dahil kinakabahan ako kung may magsusuklong sa kanila, didimanda kaming dalawa ni Kagawad Gusteng. Talagang nakakabahala yan, Bayaw. Pero kailangan mabantayan sila. Baka may maglalakas loob na magsuplong. Kaya utusan mo sila, Benito at Ambreng, na magbanban sila. Oo, Bayaw. Sige, gagawin ko yung sinabi mo. Pupunta ko sa barangay hall ngayon din at uutusan ko sila para magmanman. Kumilos ka na kaagad, Bayaw. Dahil delikado. Kung magsusuplong sila, baka madamay ako. Hindi, Bayaw. Sisiguraduhin kong hindi ka madadamay dito. Mabuti naman kung ganun, Bayaw. Dahil kung madadamay ako, ididiin na rin kita, Bayaw. Bayaw naman! Oo, Bayaw. Kaya gawan mo ng paraan para maayos mo kaagad ang problemang yan. Kundi, hindi ako magdadalawang isip na idiin ka na rin. Dahil ayaw kong matamay sa ginawa ninyo ni Kagawad Gusteng. Bayaw, huwag mo naman akong idiin. Tulungan mo naman ako sa problema kong ito. Tulad nga ng sinabi ko, Bayaw, tutulungan kita hanggat makakaya ko. Subalit kapag kayo sumabit, hindi na ako magdadalawang isip. Ayaw kong madungisan pa ang aking pangalan para mapaghandaan ko ang aking susunod na laban. Naintindihan mo ba ako, Bayaw? Oo, Bayaw. Naintindihan kita.
Ano ka mo, Pining? Nangangamba si Kapitan sa nangyari? Oo, Karen. Baka may maglakas loob na magsuplong sa pulis. Nako, malaking problema. Alam mo, Pining, wala kay Kapitan ang problema. Kundi... Ha? Sinong problema? Sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong, ganun ba? Hindi, Pining. Kundi ang problema ay nagmula kay Kagawad Gusting. Ha? Pero ipinagtanggol lang naman niya si Kapitan dahil masyado na siyang binabastos ng mga kagawad na yun. Kahit na anong klaseng pambabastos yan, sana pinabayaan na lang niya. Huwag niyang ilalagay sa kanyang kamay ang batas dahil may kasabihan tayo na ang pikon ay laging talo. Laging sinasabi ng buskong si Frami Domingo yan. Sa bagay, totoo yung sinabi mo, Karen. Pero nandyan na yun eh. Kailangan na harapin nila ang problema. Hindi lang haharapin, Pining. Dahil walang mangyayari kundi susolusyonan. Kaya gusto kong makausap na naman si Kapitan para turuan siya sa mga legal matters. Dahil hindi siya gaanong aware sa batas. Kaya mamayang gabi, mag-uusap kami. At doon na lang sa barangay hall para walang ibang makakarinig sa pag-uusapan namin. Sige Karen. Turuan mo si Kapitan kung anong dapat niyang gawin para sa problema niya. Kawawa naman siya kung kakasuhan siya. At kung maatake siya at matuluyan, si Kagawad Adong ang designated survivor. Oo naman. Siya ang first kagawad Alam mo, Pining, minsan, huwag tayong padadala sa init ng ulo. Bago natin gawin ang isang bagay, mag-isip muna tayo ng ilang beses bago natin ito gawin. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Kagawad Asyong, nandito na ang mga kagawad. Kompleto na sila. Si Kagawad Adong, nandito na rin ba siya? Oo, kagawad. Naghihintay na sila sa labas. Sige, lalabas na ako. Magandang gabi sa iyo, Kagawad Asyong. Magandang gabi naman sa inyo. Nandito na ba kayong lahat? Kagawad, kompleto na. Ano bang pag-uusapan natin Ano bang ngayon? pag-uusapan? Bakit mo kami pinatawag dito? Alam mo, mga kasama, nakapag-isip-isip ako na masyado na tayong inagrabyado nila Kapitan at Kagawad Gusteng. Binugbog tayo ni Kagawad Gusteng at malakas ang loob. Dahil inutusan siya ni Karyong. Tamang sinabi mo, Kagawad Asyong, tama. Ano ngayon ang binabalak mong gawin ay? Hahayaan lang ba natin na gawin sa atin ito? Nako, lalong hindi tayo rirespetuhin yan. Kapag hindi tayo kumilos. Kaya kailangan ko ng pakikisan ninyo para makaganti naman tayo sa kanila. Hindi ba mga kasama? Ano bang binabalak mo, Kagawad? Sabihin mo sa amin. Sabihin mo lang sa amin para matulungan. Humanda kayong lahat. Dahil bukas na bukas din, magsusuplong tayo sa pulis. Pinabugbog kayo ni Kapitan kay Kagawad Gusteng. Sir Temprosyo. Masakit pa nga ang buong katawan namin Ayan, medyo gumagaling na yung mga pasa namin. Oo, Sir Temprosyo, anak ko, kamuntik na kaming mapatay ni Kagawad Gusteng.
Tapos ikinasa yung barel ni Kapitan at iniumang sa ulo namin. Ano? Ginawa pa niyan sa inyo? Ay, ang dami ninyo! Hindi man lang kayo pumalag. Sinayang nyo lang ang... Hinayaan nyo lang silang sinaktan kayo. Kwan, naunahan kami kasi. Tinraidor kami ni Kagawad Gusteng. Bigla na lang kaming pinag-aampas at pinagbubugbog. Kaya nahilo na kaming lahat. Bakit hindi kayo nagsoplong kagad sa pulis? Para hinuli na sana sila at ikinulong. Kasi sa Temprosyo, pinagbantan nga kami. Sinabing papatayin kami kung magsusumbong kami. Kaya hindi na kami nakapagsuplong kagad. Kaya nandito kami ngayon para magpasama sana kami sa inyo na pupunta sa pulis. Baka hindi na naman kami paniwalaan. Ganun ba? Bakit naman hindi kayo paniwalaan? Masyado nila kayong inagrabyado. Akwan, kaya samahan mo kami, Sir Temprosyo, para pansinin naman kami sa pulis. Kung hindi, wala. Hindi kami paniniwalaan. Sige, tayo na. Hindi pwede yan. Kung hindi tayo paniniwalaan sa pulis, isusumbong natin sila kay Senador Idol Jubino sa Wanted Safe. Ay, naku, Pining. Ngayon lang kita nakitang lumabas mula nang dumating ang asawa mo. Siguro. Bibili ka nga ng paracetamol dahil nilalagnat ka na. Dahil sinasamantala ninyo ang pagkakataon ng asawa mo. Ay, naku. Ano? Ikaw talaga, Darwina. Oh. Ang dami mong alam. Nako, para sabihin sa'yo, kagabi lang ako nag-enjoy ng husto sa kanya. Ay, naku. Ay, na. Oh, kumusta na? Ha? Oh, magkakababy na ba kayo? May aanakin na ba ako sa binyag? Hindi ko alam. Baka bago siya umalis magbubuntis na ako. Ay, nako. Dapat lang na magbuntis ka na, ano? Baka mamaya. Oh, makabuntis ng iba. Masakit yun. Darwina? Ha? Ay, ano ba yung nasabi ko? Ha? Ay, dapat magpabuntis ka na, no? Para magkanak na kayo. At meron na akong anak sa binyag. At magiging ninang na naman ako. Oh, Darwina? oh. Bakit, Pining? Anong nangyayari sa'yo? Darwina, nahihilo ako. Ha? Ay, kung ganun. Ay, nabusay ka, Pining. Buntis ka na. Congratulations. May aanakin ako sa binyag. Magiging ninang na naman ako. Mabuti naman at naging barangay advisor ko si Karen. Kung mahirapan akong solusyonan ng mga problema dito sa barangay ng Ingaluan. Teka. Bakit kaya ang tagal ni Karen na lumabas dyan sa barangay hall? Makapasok na nga uli sa barangay hall. Adonis? Adonis? Hindi totoo ito. Si Karen at si Adonis, nagsisiping sila. Hindi!
Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!